Good morning. Pabili na ako ng Viking dito sa Talong. Dalawang Viking tsaka isang 1620. Pero mas lamang yung yung nitrogen natin para gumanda-ganda yung dahon ng talong. Oh. Thank you. Ano, father? Saan din eh? Nili na ako mga Bali 8 kilo lang yung pumasok dito sa maisa natin. So pwede daw isole pamalit ng gamot. 1-3 din yan. Mga pang kailangan natin. Kapaya ka pa. So merong mangyayaring palitan. Merong nag-alok sa akin ng anglo na potrong kambing. Edad 6 months. Kailangan nating kailangan natin ng may lahing potro para maganda yung kalalabasan ng mga kambing natin. Nakakalungkot man pero kailangan nating pamalit si Uno. Hindi gaganda yung kambing natin pag kasi yung potro natin. Ang problema kasi dun sa Boer, hindi siya marunong sumampa. Hindi ko alam kung bata pa siya o ano. Si Dapol hindi siya marunong Ayun, pa-condition niya yan. Kailangan siguro niyan vitamins. Kaya ba pa-condition niya yun? Kailangan Salimen ka itong robust. Nilak mo kanyan yan. Ay! Paalam, Uno. Alagaan din naman siya. Laki niya, Oh. Magpaalam ka na. Ang kakatayin yan, Enable ko, Sundan eh. Una na ako yan, magpagpagpag. Ito yung naging kapalit ni Uno, guys. Silver. Magsi 6 months daw. Hindi ko na matingnan si Uno kaninang inaalis. Kakalungkot man pero kailangan natin gawin kasi business yan eh. Hindi daw gaganda yung kambing natin kung native yung barako natin. Kailangan puro. Dahil siya yung papalahi. At nga pala, ito yung gagamitin nating pataba sa talong. Dalawang Viking na urea, nitrogen, tsaka isang 1620. Kasi 2 months pa lang yung talong natin. 2 months and 1 week. So pag nag 3 months siya, yarang gagamitin natin tsaka 1620 o kaya yung may potassium. Actually itong tatlong kaban na to madadagdagan pa sa susunod nating paglagay ng pataba kasi kasalukuyan silang nagbibigay ng bunga. Ba, namin pamitagan. Ito yung natira. Pagka kasi hinalo mo na to, dapat maibubod ka agad kasi matutunaw yan. Ito yung natira naming pataba dati. Susunod, yara tayo. Ninano mo. Sino ba mo pa? Mga tira-tira pala tayo Gamitin mo na para hindi Susunod, 4 na kaban na. Bilis matuyo ng lupa
Duen. Tuyong-tuyo na naman. Tapos patubig mamaya. So pagkatapos ng magandang harvest, medyo magandang kita, ngayon mamumuhunan na naman tayo. Palabas naman tayo ngayon ng puhunan dahil tapos na yung ampalaya, tapos na yung sitaw. Panibagong ano naman tayo, panibagong puhunan na naman dahil umorder ako ng 20 tray na ampatola para dun sa dalawang balag dun sa farm 2. Tapos dito pataba, patubig. So ganun lang ang cycle natin. Pag kumita, ipon ng konti, tapos puhunan ulit. Kahit pa paano meron tayong naitatabi. At the same time, marami tayong nabibigyan ng trabaho dito sa amin. Maraming nangailangan ng trabaho kahit pa 2 beses lang sa isang linggo, 3 times a week. May trabaho. At yung gym squad, binilan ko na rin ng pataba. Magpapatubig din sila dun sa talong. At saka ibubuhos yung pataba sabay nito. At sa ngayon medyo bumagsak yung presyo ng talong. 25 yung huli, ngayon 22 na lang yata per kilo. Huwag lang bababa sa 22. Kasi pagka bumaba pa doon tumatabla na lang tayo. Pero actually yung 30 pesos per kilo, nakatikim tayo ng 3 pitas yata or 2. Kung hindi siya bumaba, sana nakabawi na tayo ng gastos sa talong. Pero yun nga, bumaba siya, nag 25. Kaya siguro mga 2 pitas pa bago tayo makabawi sa gastos dito sa talong. Mahaba pa naman yan, 2 months pa lang yan wala pa tayo sa kalahatian. Makukuha rin natin yung magandang presyo dyan at saka yung mababa. Yan ang kainaman ng talong. Yung tungkol naman doon sa kambing, hindi ko naman plano dapat kunin yon. Dahil nga ayokong alisin si Uno. Kaya lang maraming nag-a-advise sa akin na gano'n, na hindi gaganda yung kambing natin kung native yung barako, yung potro. Lumapit sa akin yung kausap ko kanina, kailangan lang daw niya ng pampagamot. So binigay ko na. Nagdagdag lang tayo ng 2,500 para pambili lang daw ng gamot. So medyo nakakalungkot man. Kung iisipin natin nakatulong tayo sa kapwa, okay na rin. Magalo kasi ng phone. Doon mo rin tulad isang makuha. Wow, saan ba ka naman? Titimutang ka may okay, sige mga panilala na sisip. Pwede na yan, Kuya Tirso. Wala nang hamog yan. Para makakain sila. Okay. Ito si Silver, yung bago. Nabisang awani tandela lang kahit sila pagka busog na, kahit di mo pa uuwi na sila.
Ito sana, ito puro to, itong bower na to eh. Kaya lang wala siyang ano, kulang siguro sa vitamins, ayaw niyang sumampa. Lalon na. Lalon mo la. Matutunan nilang pag nakatikim ng talong yan, kakainin na nila yung talong. Hindi namin pinapakain yung talong tsaka yung ano dito, yung mga damo dito sa pagitan kasi nai-sprayan yan eh. Lapad ng tenga oh. Parang may laman na rin to eh oh. Kaya lang native yung sumampa dyan. Kasi pagka native lang yung potro natin, medyo bumababa yung value nila. Ibig sabihin hindi siya, okay pa naman, okay naman siya, kaya lang mababa yung nagiging presyo nila pagka native lang yung potro natin. Sana maparami natin dahil ang plano ko dito eh pabakuran ko na yan unti-unti hanggang mabakuran lahat. Siyempre hindi naman natin kayang biglaan yan, hanggang dito lang muna sa makina, tapos dito na lang sila, patubigan lang yan, pataba, tutubo na yung damo dyan, tapos pag naubusan dito dun tayo sa kabila naman. Sana maparami natin. Ito nga yung plano ko dito, magiging Jim's Peak Goats Farm, you know. Busog na sila oh. So ito guys yung mga faktura ng sitaw, nawawala yung sa bagay tama lang yung 5 pitas kasi napunta sa gym squad, hindi ko nakuha yung faktura. So kukwentahin natin to kung magkano yung kinita natin sa sitaw. $11,630 $11,630 $4,250 equals ayan, 153,340 plus yung 18,000 na napunta sa gym squad, 18,000, ayan, 171,340. Tsaka po natin kukwentahin ko muna yung nagastos ko sa sitaw. Yan po yung total. Wala pa po, hindi ko pa po na less yung expenses diyan. So ito po yung kinalabasan ng kinuwenta ko. Kung isipin natin 171,000, ang laki ng kinita ng sitaw ano. Ito yung malaking gastos. Pinasok ko yung cobras, yung nagtatrabaho, yung pagkain, merienda, gamot at pataba. Kasi bumili lang ako ng 2 kilo doon eh. Ang nagastos ko doon nasa ano lang, 28,640 sa sitaw alone. Kasi bumili ako ng 2 kilo, ang naitanim namin isa't kalahating kilo lang. So itinabi namin yung kalahati. Bali isa't kalahating kilo lang yung naitanim. Ulit ko lang ano. So umabot lang ng, ang total ng gastos ng ampalaya 28,640. Kung isipin natin ang laki ng kinita kasi naka 171 siya. Pero ito yung gastos. Yung obras natin tsaka yung pagkain kada pitas umabot po ng 52,280.
So ang total po ay 80,920. So ililess po natin yun sa tama ba? Teka lang. 81,920. Ililess natin sa 171,000. So umabot siya ng ito yung total na kinita natin, 89,420 sa sitaw. Malaki-laki na rin. Pero ito yung mas gusto ko sa ampalaya. Sa ampalaya kasi hindi niya kayang i-beat yung sitaw. Alam niyo kung bakit? Kahit ang pitas ng sitaw kada isang araw, pagitan lang isang araw, sa ampalaya 4. Ang ampalaya kasi kaya mong kumuha ng dalawang tao o hanggang 4. 2 mamimitas, 2 maghahakot. Sa sitaw hindi pwede yung 4. Kailangan 5, 6. Kasi abutin pa ng 7 kasi merong magpipitas, merong maghahakot, merong magtitinor, merong magpa-plastic. Ay matagal. Ang ampalaya mabilisan. Saglit lang matatapos. Ang sitaw halos minsan umaabot kami ng 2:00 sa pagtitinor, sa pagpipitas. Kaya kada pitas kumukuha ako ng 6 na katao hanggang 7. So dun mas malaking gastos sa obras. Hindi kagaya ng ampalaya na pag tumama ka sa presyo. Although tinamaan natin yung presyo sa sitaw dahil tinamaan natin yung doon 90, 80 per tali, per 100. So maganda yung presyo, kaya lang doon tayo nadali, doon tayo makukuha sa mga obras dahil matrabaho yung sitaw. Sa sitaw tumama tayo ng 90 per tali, sa ampalaya tumama tayo ng 80 per kilo. So mas mataas yung kasitaw. Kaya lang sa ampalaya pag tumama ka ng 80 per kilo at saka nakaka-1 tonelada ka, 80 mil ka agad. Mas malaki pa rin sa ampalaya. Tapos ilang beses lang kami nakapitas ng 3 laksa, 2 beses lang yon. Tapos hanggang sa 2 laksa lang siya, 2 laksa. So 16,000 lang yung kada pitas. 32 lang siya. 32 kada 4 na araw, 32,000. Ang ampalaya puro tonelada, 80, 70,000, di ba? So malaking kaibahan. Pero although may kita rin sa sitaw, kaya lang iba pa rin sa ampalaya talaga. Mamumuhunan ka nga lang ng malaki. Imagine niyo sa sitaw magkano lang ginastos ko, wala pang 30,000. Kaya lang doon tayo nakuha doon sa mamimitas, nagtitinor, dahil pagitan lang ng isang araw, tapos yung pagkain, merienda, di ba? Doon tayo makukuha. Sa ampalaya bultuhan talaga. Kaya kumbaga gusto ko rin yung sitaw, pero mas priority ko yung yung hindi ako mawawala ng ampalaya, ibig sabihin. Dahil pag tumama ka talagang bultuhan. Imagine niyo kung yung kinita namin na almost 600,000 ay 400,000 plus sa ampalaya. Wala pa akong kalahating hektarya yung tinamna namin na yun. 4 kalahating lata. Kasi ang estimate namin sa 1 hektarya ng ampalaya, 10 lata. So kung 5 lata, kalahating hektarya lang. Yung tanim namin doon, 4 kalahati lang. So nasa 4,500 square meter lang siya, or 4,600, ganon. Imagine niyo kung 1 hektarya ang ampalaya, mahigit 1 milyon ang kikitain mo pagka ganon ang presyo. Kaya tama yung napapanood niyo sa YouTube na kumikita ng milyon sa ampalaya. Itong mais natin, 3 days na siya ngayon, wala pang lumilitaw. Hintayin natin hanggang 5 araw o 6 days, may makikita na tayong dyan, lilitaw.
Ay, meron na. Meron na ako nakita. Yan o. Yan na sila. Oh. Yan. Yan. 1 feet ang pagitan natin. Mas mainam nga. Mas maluwang pa eh. Para lumaki sila ng gusto. Pangit po sa mais yung ano, yung masyadong makapal. Hindi lumalaki yung bunga niya. Ay, meron na hanggang 5, ayun o. Meron na nakalitaw. Hanggang 5 araw makikita na natin lahat yan. Sana umabot pa tayo ng ano, bago bumuhos ang ulan at saka irrigation. Kumbaga, paningit. Kaya nga ni Kuya Raul, pag inabot ng baha ng irrigation at kasi dito sa amin pagka pumatak na yung ulan sasabay na irrigation dahil nga tapunan lang kami ng tubig. So sabi nga ni Kuya Raul, pag inabutan ng tubig pakain sa kambing. Para hindi na, wag naman sana no? Bawas tayo ng ano, patubig para matapos ni Edwin bukas. Hindi kayang patubigan na isang araw to dahil sobrang tuyo na. Kabali na naman to isa. Ayun na, tuyo. Iba pa rin yan nakapastol. Busog sila. Saka nakakain nila yung gusto nilang kainin damo. Halos nasa ano na yung sisiw yata, nasa 80 70. Pag lumaki lahat yan, kadami yan. Po kami tsaka nagpapatubig. Yan, yung mga bumili natin diesel, ulam. May og sa'yo. Natapon yata. Tsaka kepa mo. Natapon lame. Butas yata isa na yan. May butas siya. Tuluto na ni Kalo yung aming almusal tanghalian. Nag-almusal lang kami. Nag-almusal na kayo? Oo, data pa ng halian na lang. Lagay po natin sa sinigang na bamo. Lagyan po natin ang sili ng panigang ng babo. Sinigang na bamo. Sili pula.
Linilinis po namin yung tabing puno. Saka po namin papataba. Pagkatapos po namin magpatubig, pagka po natuyo ng konti, saka po namin to gagrass cutter. Madamo na po. Ang ganda ng talong, oh. Ne. Uy, yan. Yan po, maganda po ang talong namin. Yan. Dapat linisin. Pampitas na yan eh. Pampitas po bukas yan. Pitas natin bukas. Yes. Alright. Pitas po muna namin bukas. Wala na po kaming itaw. Wala ang palaya, wala na po. Magagawing tanim naman. Yan po, maganda yan. Oh. Good na good na. Pampitas na talaga bukas yan. Dahil ng pitas bukas na. Okay. Nakasadsad na tayo guys. Bali nakadalawang tudling na tayo. Tapos maya maya banat ulit. Ayan guys, kaya rin po namin nagpataba. Ayan, binabasa po ni parang Henyo yung yung pataba sa tabing puno para po malusaw. Asikasuhin po muna namin yung talong para gumanda. Mamaya guys, papakita ko po yung pinagsitawan namin. Wala na po. Pagka po kayari po namin naasikaso to, tsaka po namin lilinisin yun. Nakailang span ka na yan sa sa kabila? Apat. Ayan na lang yun. Tatlo. Ayan guys, tayo muna magagrass cutter para makatulong-tulong po tayo sa kanila dito. Guys, ito malinis na guys, na grass cutter na po. Kami po ni paring Henyo nagpapatubig tsaka nagpapataba, kaya si cameraman po muna yung nagagrass cutter. Yan, marami na pong bulaklak yung mga talong. Pa-update ko po, papakita ko po sa inyo yung pinagsitawan namin. Guys, wala na po. Kaya kailangan na pong palitan ng ibang tanim. Yan, tuyo na po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil di niya po kami pinababayaan sa aming pagpa-farming. Binibigyan niya po tayo ng masaganang ani. Thank you Lord sa paggabay niyo po sa amin, pagtatanim po namin ng halaman.
Kaya rin po namin maglinis sa talong. Yan na po yung asikasuhin namin. Para malinis na po. Kahit yung ampalaya ni paring Saldi guys, tuyo na oh. Kailangan na rin pong linisin yung balag niya. Tuyo na po. Guys, ginabi na po kami. Hindi po natapos yung aming pinapatubigan. Isang span pa po. Saka po itong kabila na to. Nakakuha pa kami ng 3 tali pang adobo po. Una mamaya. Yan, si paring ngayon yun nangunguha po ng ampalaya. Nakakalaw siya nga. Makakakuha pa po siya ng pang-ulam, kahit pang-ulam lang. Pare, anong ginagawa mo? Kukuha ako ng ulam. Ayan o, nakakakuha pa po siya ng kahit pang-ulam lang guys. Pangulam lang po. Yung iba po kasi tuyo na yung ano. Pero may makukuha pa. Ba, nakarami ka rin pare ah. O pare, Ano? maganda yung bunga. Maganda pa yung bunga. Ay, pangulam-ulam lang. Yung mga kapit-bahay nagtatanong. Oo, sayang yan. Mahinog lang dyan yun. Yan, yung iba ho, nahinog no. Ito di pinapatay ni Pare Saldi. Hindi nakukuha pang pangulam. Marami pa rin ni Pare. Ah, dyan pala maganda pa. Yung sa bungad lang yung medyo tuyo na eh. Kaso di na gano'ng kalakihan yung bunga. Maliliit na lang. Talagang panggulay na lang Pare. Ayun pare, sayang yan. Pare, pulutin nyo yung mga bunga, sayang. Ako kumuha ko pangulam. Yun o, si paring padi po. Kahit pang ulam lang. Marami pa nito ah. Oo. Huwag na pare. Kakunti naman ang kinuha mo. Kapade. Di ba kumuha Pare? Talong. Eh, magdodoble. Sige. Ayan o. Kuha ka na. Guys, tapos na po yung maghapon para magpahinga. Bukas naman po. See you tomorrow. Sige na. Okay, bukas naman guys. Bukas naman po. Pitas natin ang talong bukas. Kita-kita tayo bukas guys.